Sa gilid ng isang payapang ilog, na may malinaw na tubig na umaagos mula sa kabundukan, nakatayo ang maliit na kubo ni na Lola Clara, 75 years old, at si Mika na 7 years old. Ang kubo ay gawa sa mga lumang kahoy at pawid, na may mga bahagi ng dingding na tila hinayaan na lamang ng panahon. Sa kabila ng payak na itsura nito, dama ang init ng tahanan sa bawat sulok. Naroon ang maliit na hapagkainan, isang lumang lampara, at isang tambak ng mga damit na kailangang labhan sa araw-araw. Isang umaga, habang sumisikat ang araw at naririnig ang huni ng mga ibon, nagsimula na si Lola Clara sa kanyang gawaing laba. Nakaupo siya sa mababang bangko sa gilid ng ilog, ang mga kamay niya ay naglalaban ng mga damit, gamit ang malamig at masarap sa pakiramdam na tubig mula sa ilog. Lola, mabaho po itong damit na ito. Parang galing sa basurahan, ang reklamo ni Mika habang inaabot ang isang lumang t-shirt mula sa tambak. Ngumiti lamang si Lola Clara habang patuloy na pinapalo ang damit sa bato. Apo, ganyan talaga ang buhay natin. Hindi mahalaga kung gaano kabaho o karumi ang damit, basta't matapos natin itong linisin, magiging maganda ulit ito. Para rin iyang tao Mika. Lahat ay may pagkakataong magbago. Sumimangot si Mika habang nilulubog ang kanyang mga kamay sa malamig na tubig. Pero Lola, hindi ba nakakapagod? Araw-araw na lang ganito. Sana po may iba tayong magawa para hindi tayo laging naglalaba. Pansamantalang huminto si Lola Clara sa paglalaba at tumingin sa kanyang apo. Hawak niya ang kamay ni Mika at pinunasan ang mukha nito gamit ang laylayan ng kanyang basang saya. Apo, oo mahirap, pero hindi ba masaya tayong magkasama? Ang mahalaga, nakakaraos tayo kahit papaano. Isipin mo, hindi tayo nagugutom, at kahit paano, nakakatulong tayo sa ibang tao. Napangiti si Mika kahit bahagyang naluluha. Opo Lola, pero minsan po, naiisip ko, paano kaya kung bigla tayong yumaman? Ano kaya ang pakiramdam? Napatawa si Lola Clara, isang malalim na tawa na puno ng pagmamahal. Aba, Mika, kapag yumaman tayo, hindi ko na mararamdaman ang lamig ng tubig na ito sa mga kamay ko. At hindi na rin natin maririnig ang lagaslas ng ilog habang naglalaba. Minsan, Apo, ang mga simpleng bagay na ito ang nagpapasaya sa atin. Pero alam mo, kung mangyari man iyon, gusto kong gamitin ang kayamanan para tumulong sa iba. Napatahimik si Mika at tila napaisip. Tulad po ng ginagawa natin sa mga damit ng mga kapitbahay. Gusto ninyong linisin din ang buhay nila. Oo Mika, hindi lang damit ang kailangang linisin ng tao. Minsan, puso nila ang nangangailangan ng paglilinis, sagot ni Lola Clara habang muling isinawsaw ang mga kamay sa ilog. Habang nag-uusap ang maglola, napansin ni Mika ang maliliit na isda na tumatalon-talon malapit sa kanila. Lola, tingnan nyo, ang cute nila. Tumawa si Lola Clara. Ganyan din tayo Mika, kahit maliit, buhay na buhay. Tulad ng mga isda, patuloy tayong lumalangoy sa agos ng buhay, kahit minsan mahirap. Sumiklab ang tawa ni Mika. Lola, ang saya nga po ng buhay natin kahit mahirap lang tayo. Pero Lola, paano nyo po nagagawang laging ngumiti? Hindi naman sa lahat ng oras Apo, ani Lola Clara, at bahagyang nagseryoso ang mukha nito. May mga gabi rin na ako ay umiiyak. Pero lagi kong iniisip, may dahilan ang lahat. At kapag iniisip kong ikaw ang kasama ko, mas kaya kong harapin ang bukas. Napangiti si Mika, at sa sandaling iyon, damang-dama niya ang pagmamahal at sakripisyo ng kanyang lola. Sa kabila ng hirap, may kasiyahan sa bawat ngiti, may pag-asa sa bawat yakap, at may lakas sa bawat kwentuhan sa tabi ng ilog. Habang tinatapos nila ang kanilang gawain, tila kasama nila ang kalikasan sa pagbibigay ng lakas. Ang araw ay unti-unting tumataas, nagdadala ng liwanag hindi lamang sa ilog, kundi pati sa mga puso nila. Isang tahimik na gabi, nang mahimbing na ang karamihan sa kanilang pamayanan, ang ilog ay patuloy na umaawit ng kanyang mahinahong agos. Sa maliit na kubo sa tabi ng ilog, si Lola Clara ay abala sa pagtatahi ng isang punit na damit, gamit ang kanyang lumang karayom at sinulid. Si Mika naman ay nakaupo sa banig, hawak ang kanyang luma ngunit minamahal na manika. Lola, ang ganda po ng gabi, sabi ni Mika habang nakatingin sa maliit na bintana ng kanilang kubo, kung saan kitang-kita ang maliliwanag na bituin. Oo Mika, ang mga bituin ay parang paalala ng mga biyaya sa buhay. Kahit maliit,
Nagbibigay ito ng liwanag sa kadiliman, sagot ni Lola Clara habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Tahimik na nagpatuloy ang maglola sa kanilang gawain, hanggang sa isang kakaibang liwanag ang pumasok sa kanilang kubo. Hindi ito ang karaniwang liwanag mula sa lampara o buwan. Ito'y malamlam ngunit napakapayapa, tila yakap ng kalikasan. Parehong napatingin sina Lola Clara at Mika sa paligid, hindi alam kung saan nanggagaling ang liwanag. Lola, ano po iyon? Tanong ni Mika. May bahagyang kaba ngunit may halong pagtataka. Bago pa makasagot si Lola Clara, isang figure ang unti-unting lumitaw sa gitna ng kanilang kubo. Isang babaeng may mahaba at kumikislap na buhok ang lumitaw, tila bumaba mula sa mga bituin. Ang kanyang kasuotan ay tila hinabi mula sa liwanag ng buwan, at ang kanyang presensya ay puno ng hiwaga. Magandang gabi, Clara at Mika, wika ng babae. Ang kanyang tinig ay parang musika na pumupuno sa maliit na kubo. Ako si Diwata Florentina. Nanatili sa pagkakaupo si Lola Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maikubli ang takot at pagkamangha. Bakit po kayo narito? Ngumiti si Diwata Florentina. Ang kanyang mukha ay puno ng kabutihan. Huwag kang matakot, Clara. Narito ako dahil sa inyong kabutihan at sakripisyo. Sa kabila ng inyong hirap, nanatili kayong mabuti sa inyong kapwa. Gusto kong magbigay ng gantimpala para sa inyong dalisay na puso. Napatingin si Mika sa kanyang lola. Lola, totoo po ba ito? Isang diwata. Ngumiti si Lola Clara at hinawakan ang kamay ng kanyang apo. Hindi ko rin alam, Mika. Pero pakinggan natin ang sinasabi niya. Itinaas ni Diwata Florentina ang kanyang kamay, at biglang lumitaw sa harap nila ang isang batyan na kumikislap na parang kristal. Ang bawat sulok nito ay may ukit na tila bulaklak at mga bituin. Ang liwanag nito ay nagbigay ng kakaibang aliw sa kanilang kubo. Ito ang mahiwagang batya, wika ng diwata. Ang bawat damit na lalabhan dito ay magiging bago at malinis, ngunit ang mahika nito ay gagaan na lamang para sa mga taong may dalisay na puso. Isa itong biyaya, ngunit isa rin itong responsibilidad. Napatitig si Lola Clara sa mahiwagang batya, halatang iniisip ang bigat ng mga salitang iyon. Bakit po sa amin ninyo ito ibinibigay, Diwata? Marami pong mas nangangailangan kaysa sa amin. Ngumiti si Diwata Florentina, tila natuwa sa tanong. Dahil sa kabila ng inyong kahirapan, hindi kailanman nawala ang inyong kabutihan at malasakit sa kapwa. Alam kong gagamitin ninyo ito ng tama, ngunit tandaan ninyo, ang mahiwagang batya ay hindi dapat gamitin sa kasakiman o kayabangan. Panatilihing lihim ang biyaya nito. Napatingin si Mika sa kanyang lola, at bagamat mayroong excitement ang kanyang mukha, dama ang kanyang pag-aalala. Lola, kaya po ba natin ang ganitong responsibilidad? Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ni Mika at tumingin kay Diwata Florentina. Gagawin po namin ang lahat para maging karapat-dapat sa biyayang ito. Hindi namin sisirain ang inyong tiwala. Ngumiti si Diwata Florentina at nagbigay ng huling paalala. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Ang mahiwagang batya ay isang kasangkapan lamang. Ang inyong kabutihan ang magdadala ng mga himala. Sa huling iglap, ang liwanag ay unti-unting naglaho, kasabay ng pag-alis ng diwata. Naiwan ang mahiwagang batya sa gitna ng kubo, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tahimik na nagkatinginan sina Lola Clara at Mika, parehong dama ang bigat at saya ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Lola, mahina ngunit mayroong pananabik na sabi ni Mika, ano po ang gagawin natin ngayon? Tumayo si Lola Clara, marahang hinawakan ng mahiwagang batya, at tumingin sa kanyang apo. Mika, gagamitin natin ito para sa kabutihan. Ito'y isang biyaya na dapat nating alagaan. Habang ang gabi ay patuloy na tahimik, tila ang buong mundo ay nagbigay pugay sa maglola. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang kwento ng hiwaga at kabutihan na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa sumunod na umaga, matapos ang mahiwagang pagbisita ni Diwata Florentina, si Lola Clara at Mika ay nagising na may bagong sigla at pananabik. Ang mahiwagang batya ay nasa kanilang kubo, kumikislap sa sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Sa labas ng kanilang tahanan, inilatag nila ang tambak ng maruruming damit mula sa kanilang mga kapitbahay, tulad ng karaniwang ginagawa nila araw-araw. Handa ka na ba, Mika? Tanong ni Lola Clara habang pinapawi ang kaba sa pamamagitan ng banayad na haplos sa likod ng kanyang apo. Opo, Lola. Sagot ni Mika.
na halatang mayroong halo ng pananabik at kaba. Pero paano po kung hindi ito gumana? Baka mabigo lang tayo. Ngumiti si Lola Clara, puno ng pagmamahal at tiwala. Mika, tandaan mo, ang mahiwagang batsa ay ibinigay sa atin dahil sa ating kabutihan. Walang masama sa pagsubok, manalig lang tayo. Kinuha ni Lola Clara ang isang lumang kamiseta mula sa tambak, puno ito ng mantsa at butas. Dahan-dahan niyang isinawsaw ito sa tubig ng mahiwagang batsa. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, ang tubig ay tila sumasayaw at kumikislap, tulad ng sinag ng araw sa ibabaw ng ilog. Habang nilalabhan nila ang damit, magkasabay nilang binubulong ang kanilang mga panalangin. Sa isang iglap, nagsimulang magbago ang damit. Ang mga mantsa ay naglaho, at ang mga butas ay nagsara na parang tinahi ng di nakikitang kamay. Nang itaas ni Lola Clara ang kamiseta, ito ay kasing linis at kasing bago tulad ng pagkakabili. Grabe Lola, mahiwaga nga talaga, bulalas ni Mika. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa paghanga. Ngunit, bago pa sila makapagpatuloy, isang bagay ang pumukaw sa kanilang pansin. Sa ilalim ng batsa, may isang bagay na kumikislap. Nang tingnan nila, isa itong gintong barya. Dahan-dahang kinuha ito ni Lola Clara, tila nag-aalangan at nagtataka. Mika, hindi ko inaasahan ito, wika ni Lola Clara, hawak ang gintong barya sa nanginginig na kamay. Hindi lang pala damit ang kayang baguhin ng batsa, tila may mas malalim pa itong layunin. Pero Lola, tanong ni Mika, puno ng pagkamangha, ibig sabihin po ba nito ay hindi na tayo maghihirap? Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ni Mika at marahang pinisil ito. Oo Mika, pero tandaan mo, ang biyayang ito ay hindi lamang para sa atin. Kailangan nating gamitin ito ng may pananagutan. Ang pera at mga bagong bagay ay hindi sapat para gawing masaya ang buhay. Ang mahalaga ay kung paano natin ito gagamitin upang makatulong sa iba. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ang kakaibang pagbabago sa kanilang mga damit. Aling Clara, tawag ni Aling Rosa isang umaga habang hawak-hawak ang bagong labang damit. Anong sekreto niyo po sa paglalaba? Ang damit ko ay parang bago na naman. Kahapon, akala ko'y itatapon ko na ito, pero ngayon, ang ganda-ganda na ito ulit. Ngumiti si Lola Clara habang patuloy sa pagbabanlaw ng isa pang damit. Nako, Rosa, siguro mas naging maingat lang ako sa paglalaba. Sinisigurado ko lang na malinis at maayos. Salamat Aling Clara, sabi ni Aling Rosa, hawak ang damit sa dibdib na parang isang kayamanan. Napakalaking tulong nito sa akin. Hindi ko na po kailangang bumili ulit ng bago. Isa pang kapitbahay, si Mang Tomas, ang dumaan upang kunin ang kanyang mga uniforme sa trabaho. Aling Clara, ang galing niyo po talaga. Akala ko'y hindi na maaayos ang mga ito, pero tingnan niyo, parang bagong bili. Paano niyo po nagagawa ito? Nagkibit balikat si Lola Clara, pilit na nililihim ang mahiwagang batsa. Siguro Tomas, malasakit lang talaga sa trabaho. Habang tinutulungan ni Mika ang kanyang lola sa paglalatag ng mga bagong labang damit, tahimik itong nagtanong, Lola, hindi po ba dapat sabihin natin sa kanila ang tungkol sa batsa? Para malaman nila kung bakit parang bago lagi ang damit nila. Tumigil si Lola Clara sa ginagawa at tumingin sa apo. Mika, hindi lahat ng tao ay maiintindihan ng biyayang ito. Hindi lahat ay may dalisay na layunin. Kung malalaman nila ang tungkol sa batsa, baka gamitin nila ito para sa kasakiman, hindi para sa kabutihan. Ano ang mangyayari sa biyaya kung ganun? Napaisip si Mika at tumango. Tama po kayo, Lola. Mas mabuting itago na lang natin ito. Ang mahalaga, nakakatulong tayo. Ngumiti si Lola Clara, puno ng pagmamalaki sa apo. Apo, ang kabutihan ay hindi kailangang ipangalandakan. Ang mahalaga, ginagawa natin ito mula sa puso. Lumipas ang mga buwan mula nang magsimulang gamitin ni Lola Clara at Mika ang mahiwagang batsa. Unti-unti nilang napansin ang pagbabago sa kanilang buhay, ngunit hindi nila kailanman kinalimutan ang paalala ni Diwata Florentina, na panatilihing lihim ang mahiwagang tulong na natanggap nila. Isang maaliwalas na umaga, nakatayo si Mika sa harap ng kanilang kubo habang pinagmamasdan ang bagong dingding at bubong nito. Dati gawa lamang ito sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid, ngunit ngayon ay maayos na at matibay, may pintura pang nagbibigay ng bagong sigla sa kanilang tahanan. Lola, hindi po ako makapaniwala na ganito nakaganda ang bahay natin,
sabi ni Mika habang hawak-hawak ang isang palanggana. Tumawa si Lola Clara habang nagwawalis sa harapan ng bahay. Oo nga apo, noon, takot na takot tayo tuwing umuulan dahil tumutulo ang bubong. Pero ngayon, maaliwalas na ang lahat. Ang saya ko po, Lola, sabi ni Mika habang tumutulong sa pag-aayos ng kanilang mga halaman. Pero minsan, iniisip ko, paano kung malaman ng iba ang dahilan ng ating pag-unlad? Hindi po ba sila magtataka? Tumigil si Lola Clara at tumingin sa apo. Totoo yan, Mika, maraming magtatanong. Pero ang mahalaga, tahimik nating ginagamit ang biyayang ito para makatulong sa iba. Hindi kailangang ipaalam sa lahat ang ating sekreto. Sa kabila ng kanilang tahimik na pag-unlad, nanatili ang maglola na mapagkumbaba. Hindi lamang nila inasikaso ang kanilang sariling pangangailangan, tumulong din sila sa kanilang komunidad. Sa tulong ng mahiwagang batya, maraming nangangailangan ang nakatanggap ng bagong lakas at pag-asa. Isang hapon, dumaan si Aling Rosa sa bahay ng maglola, bitbit ang isang basket ng maruruming damit. Aling Clara, ang dami ko pong labada ngayon. Kailangan pong malabhan ang mga ito bago po ang piyesta. Napakahalaga po nito sa akin. Ngumiti si Lola Clara at tinanggap ang mga damit. Walang problema Rosa, siguraduhin mong maayos ang piyesta mo. Makaraan ng ilang araw, bumalik si Aling Rosa upang kunin ang kanyang mga damit. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Aling Clara, parang bago na po ulit ang mga ito. Ang dami ko nang ipinalabas sa iyo, pero ngayon lang nangyari ito. Salamat po talaga. Tahimik na ngumiti si Lola Clara. Wala iyon Rosa, basta't masaya ka, sapat na iyon para sa akin. Kinagabihan, habang nakaupo si Mika sa kanilang maliit na bangko sa harap ng bahay, tinanong niya ang kanyang lola, Lola, masaya po ba kayo sa mga ginagawa natin? Ngumiti si Lola Clara habang hinahaplos ang buhok ng apo. Oo, Mika, ang pinakamasayang bahagi ng buhay ay ang makapagsilbi sa iba. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong naramdaman ng kanilang mga kapitbahay ang tahimik na pagtulong ng maglola. Hindi lamang sa mga damit, nagbigay din sila ng pagkain, gulay mula sa kanilang hardin, at kaunting tulong sa mga nangangailangan. Aling Clara, sabi ni Mang Tomas, malaking tulong po ang ginagawa ninyo para sa amin. Hindi ko na kailangang bumili ng bagong damit dahil sa inyo. Salamat po talaga, Lola Clara, dagdag ni Aling Marta, ang ganda ng gawa mo. Pati na ang gulay na binigay ninyo sa amin, napakalaking bagay. Sana'y pagpalain pa po kayo. Ngumiti si Lola Clara at sinabing, walang anuman. Masaya akong makatulong. Sa huli, lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa pag-aangat ng bawat isa. Sa kanilang pagtulong at tahimik na asenso, natutunan ni na Lola Clara at Mika na ang mga biyaya ay may mas malalim na layunin. Ang mahiwagang batya ay hindi lamang sagot sa kanilang mga dasal, ito rin ay paalala na ang tunay na yaman ay nasa puso ng isang taong handang tumulong sa kapwa. At kahit tahimik nilang itinago ang kanilang lihim, ang kanilang kabutihan ay nagsilbing liwanag na nagbigay inspirasyon sa kanilang buong pamayanan. Isang hapon, habang tahimik na naglalaba si Lola Clara at tumutulong si Mika sa pagsasampay ng mga damit, dumating ang isang babae. Siya'y matangkad, may malinis ngunit malamlam na kasuotan, at may matalim na tingin na tila naghahanap ng mali. Bitbit niya ang isang malaking sako ng maruruming damit na amoy amag at puno ng mantsa. Kayong dalawa, bungad ng babae ng walang pagbati. Narinig ko, magaling daw kayo sa paglalaba. Gawin ninyo itong mga damit ko. Gusto ko, maging parang bago ulit ang mga damit ko. Perpekto, ha? Binagsak niya ang sako sa harap ng maglola na parabang nag-utos sa mga alipin. Napatingin si Mika kay Lola Clara, bakas ang kaba sa mukha ng bata. Lola, ang sungit naman po niya, bulong ni Mika. Ngunit ngumiti lang si Lola Clara, pilit na pinanatili ang kanyang pagiging mahinahon. Opo, Ma'am Salome, sagot ni Lola Clara matapos tanungin ang pangalan ng babae. Gagawin po namin ang aming makakaya. Pagkaalis ni Ma'am Salome, sinimulan na ng maglola ang kanilang gawain. Isa-isang inilabas ni Mika ang mga maruruming damit mula sa sako. Ang ilan dito'y halos hindi na may pinta ang kulay dahil sa kapal ng dumi at laki ng mga mantsa. Lola, sigurado po ba kayo? Ang dami nito, at parang hindi naman siya mabait, tanong ni Mika habang pinupunasan ang pawis sa noo. Tumango si Lola Clara. Mika,
Hindi natin maaaring husgahan ng tao base sa kanyang ugali. Gawin natin ang ating tungkulin ng may malasakit, kahit mahirap pakisamahan ng iba. Dahan-daang isinawsaw ni Lola Clara ang unang piraso ng damit sa mahiwagang batsa. Kagaya ng dati, naghihintay sila na magbago ang damit, ang mantsa ay maglaho at ang sira ay maayos. Subalit sa pagkakataong ito, tila walang nangyayari. Ang damit ay nanatiling marumi at sira-sira, at ang tubig sa batsa ay tila bumibigat. Lola, bakit hindi gumagana? Tanong ni Mika, halatang naguguluhan. Hindi ko alam apo, sagot ni Lola Clara, halata ang alalahanin sa kanyang tinig. Sinubukan pa nilang linisin ang iba pang damit, ngunit nanatiling walang epekto ang mahiwagang batsa. Sa halip, naramdaman ni Lola Clara na tila nawawala ng liwanag ang tubig, at ang bigat nito ay lalong bumibigat habang patuloy nilang ginagamit. Kinabukasan, bumalik si Ma'am Salome upang kunin ang kanyang mga damit. Nang makita niyang walang nabago sa mga ito, sumiklab ang kanyang galit. Ano ito? Ganito ba kayo kagaling? Hindi man lang natanggal ang kahit isang mantsa, sigaw niya habang pinupulot ang kanyang mga damit. Pasensya na po Ma'am Salome, sagot ni Lola Clara, pilit na kinakalma ang sarili. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Walang kwenta, sigaw ng babae bago tuluyang umalis, iniwan ng maglola na may masakit na salita. Kinagabihan, habang tahimik na nag-uusap ang maglola sa kanilang kubo, biglang kumislap ang liwanag mula sa mahiwagang batsa. Alam nilang muling magpapakita si Diwata Florentina. Diwata Florentina, bulalas ni Mika habang tumatayo at lumalapit. Bakit po hindi gumana ang mahiwagang batsa sa damit ng babae kanina? Lumapit si Diwata Florentina, puno ng grasya ang kanyang presensya. Clara at Mika, wika niya, ang mahiwagang batsa ay hindi lamang nililinis ang panlabas na dumi ng mga damit. Nililinis din ito ang negatibong enerhiya ng nagmamay-ari. Subalit ang mahika ay hindi gumagana sa mga taong may pusong puno ng kasamaan, kasakiman, o galit. Napayuko si Lola Clara. Ginawa po namin ang lahat upang linisin ang kanyang mga damit, ngunit walang nangyari. May nagawa po ba kaming mali? Ngumiti si Diwata Florentina, puno ng pagmamahal at pag-unawa. Wala kayong nagawang mali. Ang masungit na babae ay may pusong matigas at hitik sa kasamaan. Hindi kayang baguhin ng mahika ang puso ng isang tao. Ang tunay na pagbabago ay kailangang magsimula mula sa loob. Matapos maglaho muli ni Diwata Florentina, napaupo si Lola Clara sa kanilang bangko, bakas ang pag-iisip sa kanyang mukha. Si Mika naman ay naupo sa tabi niya, tahimik na nagmamasid. Lola, tanong ni Mika, ibig sabihin po ba, kahit anong gawin natin, hindi natin matutulungan ang lahat? Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ng apo at ngumiti. Apo, ang kabutihan ay isang handog na kailangang tanggapin ng kusang loob. Hindi natin maaaring baguhin ang puso ng tao kung hindi nila ito gugustuhin. Ang mahalaga, ginawa natin ang tama. Pero Lola, sabi ni Mika, bakit po may mga taong masama ang ugali? Hindi ba nila nakikita na mas masarap maging mabuti at mabait? Napangiti si Lola Clara at marahang hinaplos ang buhok ng apo. Mika, ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng masungit na babae, pero maaaring may sugat siya sa puso na hindi pa niya kayang gamutin. Sa halip na husgahan siya, ipagdasal natin na balang araw, matutunan din niyang magbago. Tumango si Mika, ngayon ay puno ng pagkaunawa. Opo Lola, hindi po natin siya hahatulan. Pero ipagdarasal ko po siya. Sa gabing iyon, napagtanto ng maglola ang lalim ng biyayang ipinagkaloob sa kanila. Ang mahiwagang batsa ay hindi lamang sagot sa kanilang mga panalangin, kundi isang paalala na ang kabutihan at dalisay na puso ay kinakailangan para sa tunay na pagbabago. Habang nakaupo sa tabi ng batsa, sabay nilang idinalangin ang masungit na babae. Bagamat hindi nila siya matulungan sa pamamagitan ng mahika, naisip nilang ang pinakamainam na paraan upang tumulong ay ang ipagdasal ang kanyang kapayapaan at pagbabago. At mula sa gabing iyon, nanatili sa puso ng maglola ang aral na ang tunay na himala ay hindi lamang sa mahiwagang bagay, kundi sa pagbabago ng puso at kalooban ng bawat tao. Matapos ang karanasan nila kay Ma'am Salome, lalong tumibay ang paniniwala ni na Lola Clara at Mika na ang kabutihan ay dapat manatiling buhay, kahit hindi laging nauunawaan o nabibigyan ng pagpapahalaga.
Ang mahiwagang batya ay nanatiling lihim, ngunit ang kanilang malasakit sa kapwa ay naging mas malalim. Nagdesisyon ang maglola na gamitin ang biyaya ng mahiwagang batya upang makatulong sa iba pang paraan. Ang mga gintong barya na lumalabas mula sa batya ay ginamit nila upang magbigay ng pagkain sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng tag-ulan kung kailan mas mahirap maghanap buhay. Isang araw, nagdala si Mika ng mga pagkain sa bahay ni Mang Isko, isang matandang mangingisda na nahihirapan ng magtrabaho dahil sa kanyang karamdaman. Mang Isko, sabi ni Mika habang inaabot ang isang basket na puno ng bigas, gulay, at tinapay, dinala ko po ito para sa inyo. Sabi po ni Lola, kailangan daw po nating magtulungan. Halos maiyak si Mang Isko sa tuwa. Salamat Mika, napakabuti talaga ng lola mo. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Wala pong anuman Mang Isko, sagot ni Mika, basta po masaya kayo, sapat na po iyon para sa amin. Habang unti-unting tumutulong ang maglola, nagsimula rin ang pagbabago sa kanilang komunidad. Ang inspirasyon mula sa kabutihan ng maglola ay nagbigay daan upang ang mga tao'y magpakita rin ng malasakit sa isa't isa. Ang dating tahimik at mahirap na pamayanan ay naging lugar ng pagtutulungan at pagkakaisa. Aling Clara, sabi ni Aling Rosa habang naglalakad patungo sa kanilang kubo, dahil sa inyo, natutunan kong magbigay. Dati, iniisip ko lang ang sarili kong pamilya, pero ngayon, natutunan kong magbahagi ng kung ano man ang meron kami. Salamat Rosa, sagot ni Lola Clara habang tinatanggap ang sako ng gulay na dala ng babae. Ang tulong, kahit maliit, ay may malaking epekto kapag ito'y mula sa puso. Sa ilalim ng mga bituin, isang tahimik na gabi, naupo si Mika at Lola Clara sa tabi ng kanilang kubo upang mag-usap. Lola, tanong ni Mika, bakit po kaya ang sarap sa pakiramdam kapag nagbibigay tayo? Parang mas masaya po kaysa sa tumanggap. Ngumiti si Lola Clara habang nakatingin sa langit. Mika, ang totoong ligaya ay nasa pagbibigay. Ang makita mong napapangiti ang iba dahil sa maliit na bagay na nagawa mo, iyon ang tunay na gantimpala. Pero Lola, tanong ni Mika, hindi po ba minsan unfair? Ang ibang tao, mas mayaman o mas maganda ang buhay kahit hindi sila gumagawa ng mabuti. Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ng apo. Minsan, ganoon nga, apo. Pero tandaan mo, ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa pera o ari-arian. Ang yaman ay nararamdaman sa puso, at ang saya sa puso na dulot ng kabutihan ay higit pa sa kahit anong material na bagay. Ang kabutihan ng maglola ay naging bukal ng inspirasyon para sa kanilang pamayanan. Hindi nalaman ng ibang tao ang tungkol sa mahiwagang batya, ngunit ang epekto ng malasakit at kabutihan ni na Lola Clara at Mika ay naging maliwanag sa kanilang paligid. Isang araw, habang naglalakad si Mika sa palengke, nilapitan siya ni Aling Marta. Mika, salamat sa inyong maglola. Dahil sa inyo, natutunan kong tumulong sa iba. Ang pamayanan natin ay mas maayos na ngayon. Lahat tayo ay nagtutulungan. Ngumiti si Mika at sinabing, masaya po kami ni Lola na makita kayong masaya. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ng maglola ang kanilang tahimik na pagtulong. Ang mahiwagang batya ay nanatiling lihim, ngunit ang tunay na biyaya nito ay nakita sa mga nagbago sa kanilang pamayanan. Lola, sabi ni Mika isang gabi, parang hindi ko na po iniisip na lihim natin ang batya. Ang mahalaga po, ginagawa natin ang tama. Ngumiti si Lola Clara at niyakap ang apo. Tama ka Mika, ang kabutihan ay hindi kailangang ipaliwanag o ipagmalaki. Ito'y nararamdaman sa puso ng bawat isa. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nanatiling matatag ang maglola sa kanilang layunin, ang magbigay ng liwanag, pag-asa, at inspirasyon sa iba, habang patuloy na pinoprotektahan ang mahiwagang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Isang tahimik na gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan at ang hangin ay mahinahong dumadampi sa mga dahon, abala si Lola Clara sa pagtatahi ng sirang damit habang si Mika ay tahimik na nagbabasa ng kanyang lumang aklat. Sa gitna ng katahimikan, isang liwanag ang biglang bumalot sa kanilang kubo, tulad ng nangyari noong unang beses nilang nakita si Diwata Florentina. Mika, bulong ni Lola Clara, na may halo ng kaba at pananabik, siya na naman. Tumayo si Mika, bitbit ang kanyang aklat, at sabay silang lumabas ng kubo. Sa harapan nila, sa ilalim ng liwanag ng buwan, muli nilang nakita si Diwata Florentina,
ang kanyang presensya ay puno ng grasya at kapayapaan. Clara at Mika, wika ng diwata, narito ako upang pasalamatan kayo sa inyong kabutihan. Ginamit ninyo ang biyayang ibinigay ko sa inyo hindi para sa inyong sariling kasakiman, kundi para makatulong sa iba. Itinaas ni Diwata Florentina ang kanyang kamay, at mula sa liwanag na bumalot sa paligid ay lumitaw ang isang sisidlan na yari sa ginto, at kumikislap na parang mga bituin. Ang bawat ukit sa sisidlan ay tila nagsasabi ng kwento ng pag-asa at kabutihan. Ito ay isang mahiwagang sisidlan, paliwanag ng diwata. Naglalaman ito ng walang hanggang kasaganaan. Anumang kunin ninyo mula rito ay hindi mauubos. Maaari itong magbigay ng bigas, pagkain, kagamitan, o kahit anong material na pangangailangan ng inyong komunidad. Subalit tandaan ninyo, ang laman nito ay lalabas lamang kung ito'y gagamitin para sa kabutihan. Nagpalitan ng tingin sina Lola Clara at Mika, bakas sa kanilang mga mata ang labis na pasasalamat at pagkamangha. Maraming salamat po, Diwata Florentina, sabi ni Lola Clara, halos hindi makapaniwala. Hindi po namin inaasahan ang biyayang ito. Ang tanging hangad lamang po namin ay makatulong. Ngumiti si Diwata Florentina at lumapit sa kanila. At dahil sa inyong dalisay na puso, nararapat lamang na kayo ay bigyan ng biyayang hindi mauubos. Ngunit tandaan ninyo, ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng inyong mga puso. Kinabukasan, maagang nagising si Lola Clara upang simulan ang paggamit ng mahiwagang sisidlan. Bitbit ang mga supot ng bigas, gulay, at ilang gamit, lumibot si Lola Clara sa kanilang maliit na baryo. Unang nilapitan ni Lola Clara ang bahay ni Mang Isko, ang matandang mangingisda na nahihirapan na sa trabaho dahil sa kanyang kalagayan. Isko, sabi ni Lola Clara habang iniabot ang isang supot ng bigas at isang bagong lambat, alam kong luma na rin ang lambat mo. Narito, gamitin mo ito sa pangingisda. Halos hindi makapaniwala si Mang Isko. Clara, napakalaking tulong nito sa akin. Ngumiti si Lola Clara. Isipin mo na lang na ito'y biyaya. Basta't gamitin mo ito ng tama, Isko. Sumunod na pinuntahan ni Lola Clara ang bahay ni Aling Marta, isang ina na nag-iisa nang nagtataguyod ng 4 na anak. Masikip at butas-butas na ang mga suot ng mga bata nang makita sila ni Lola Clara. Clara, sabi ni Aling Marta, nagulat nang makita siya. Ano po ang ginagawa niyo rito? Ngumiti si Lola Clara at inilabas ang mga supot mula sa kanyang dala. Naroon ang mga bagong damit para sa mga bata, ilang pagkain, at gamit sa kusina. Naisip kong dumaan Marta, sabi ni Lola Clara. Alam kong mahirap ang buhay ngayon. Narito ang ilang mga bagay na makakatulong sa inyo. Naiyak si Aling Marta sa tuwa. Aling Clara, hindi ko po alam kung paano po kayo mapapasalamatan. Napakalaking bagay nito sa amin. Hindi nagtagal, nakilala si Lola Clara sa kanilang baryo bilang tahimik na tagapagbigay ng pag-asa. Hindi alam ng mga tao ang lihim ng mahiwagang sisidlan, ngunit ang kabutihan ni Lola Clara ay naging haligi ng pagkakaisa at malasakit sa komunidad. Sa bawat pagbisita ni Lola Clara, nag-iiwan siya hindi lamang ng material na tulong kundi ng inspirasyon sa mga tao. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtulungan. Si Aling Rosa, na dati tahimik lamang, ay nagbigay ng gulay mula sa kanyang taniman sa mga nangangailangan. Ang mga bata, na dati walang gamit sa eskwela, ay nakatanggap ng papel, lapis, at aklat mula kay Lola Clara. Lola Clara, sabi ng kapitan ng baryo sa isang pagtitipon, ang ginawa mo para sa ating komunidad ay hindi matatawaran. Maraming salamat sa iyong malasakit. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng pagtulong, naupo si Lola Clara at Mika sa tabi ng mahiwagang sisidlan. Tahimik nilang pinagmasdan ang kislap nito habang ang kanilang puso'y puno ng kasiyahan. Lola, tanong ni Mika, hindi po ba nakakapagod ang ginagawa natin? Ngumiti si Lola Clara at hinaplos ang ulo ng apo. Apo, ang tunay na ligaya ay nararamdaman mo kapag nakakatulong ka sa iba. Ang pagod ay nawawala kapag nakikita mong masaya ang mga natulungan mo. Lola, muling tanong ni Mika, bakit kaya tayo binigyan ng ganitong biyaya? Hinawakan ni Lola Clara ang kamay ni Mika. Mika, hindi lahat ng tao ay binibigyan ng ganitong pagkakataon. Ang mahalaga ay ginagamit natin ito ng tama, hindi lamang para sa atin, kundi para sa iba. Sa tulong ng mahiwagang sisidlan, nagbago ang kanilang baryo.
Ang dating tahimik at mahirap na lugar ay naging masiglang komunidad ng pagkakaisa at malasakit. Ang kabutihan ni Lola Clara ay naging inspirasyon sa lahat. At sa bawat pagdalaw ni Lola Clara, hindi lamang materyal na tulong ang kanyang dala, kundi ang pag-asa na may mabubuting tao pa rin sa mundo. Sa bawat bahay na kanyang nilapitan, iniwan niya ang aral na ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng puso, at sa pagkakaisang dala ng pagmamalasakit sa kapwa. Lumipas ang mga taon, at sa kabila ng kanilang tahimik na pamumuhay, si Lola Clara ay nakilala sa buong baryo bilang simbolo ng kabutihan at malasakit. Subalit, dumating ang araw na kinatatakutan ni Mika, ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na lola. Isang maaliwalas na umaga, natagpuan ni Mika ang kanyang lola na tahimik na nakahiga sa kanilang kama. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, ngunit ang init ng buhay ay wala na. Niyakap ni Mika ang katawan ng kanyang lola habang humahagulgol. Ang kanyang puso'y parang pinunit ng kalungkutan. "Lola, bakit ngayon? Hindi pa po ako handa," bulong ni Mika, habang ang luhay tuloy-tuloy na dumaaloy sa kanyang pisngi. Ang balita ay mabilis na kumalat sa baryo. Isa-isang dumating ang mga kapitbahay upang makiramay. Ang kanilang bahay ay napuno ng mga taong nagdadalamhati. Si Aling Rosa, si Mang Isko, si Aling Marta, lahat sila'y naroon upang magbigay pugay sa babaeng naging simbolo ng pag-asa sa kanilang buhay. Si Aling Clara ay hindi lang ina para sa akin, kundi isang gabay, sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ang kanyang luha. Hindi niya kami iniwan sa panahon ng kagipitan. Isang malaking kawalan ang pagkawala ni Aling Clara, sabi ng kapitan ng baryo. Ngunit ang kanyang kabutihan ay mananatili sa ating alaala. Sa araw ng libing, napuno ang maliit na simbahan ng mga taong nagmamahal kay Lola Clara. Si Mika, na nakasuot ng puti, ay tahimik na nakaupo sa unahan. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang lola. Habang inihahatid nila si Lola Clara sa huling hantungan, maririnig ang tahimik na hikbi ng mga tao. Sa bawat hakbang ni Mika, tila bumibigat ang kanyang damdamin. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Pagkatapos ng libing, bumalik si Mika sa kanilang bahay. Tahimik ang buong paligid. Sa sala, naupo siya sa bangkong madalas nilang inuupuan ni Lola Clara. Ang mahiwagang batsa at sisidlan ay naroroon pa rin, ngunit tila walang buhay ang mga ito nang wala si Lola Clara. "Lola," bulong ni Mika, habang hawak-hawak ang lumang tela na ginamit ng kanyang lola. "Paano ko magagawa ang lahat ng ito nang wala ka?" Habang lumuluha, biglang lumiwanag ang silid. Nang itaas ni Mika ang kanyang paningin, nakita niya si Diwata Florentina. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. "Mika," wika ng Diwata, "ang lola mo ay isa sa mga pinakamabuting tao na nakilala ko. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at malasakit, at itinuro niya sa iyo ang mga aral ng kabutihan. Huwag mong hayaan ang kalungkutan na pumigil sa iyong ipagpatuloy ang kanyang layunin." Napalunok si Mika, pilit na pinapawi ang luha. "Paano po ako magsisimula, Diwata? Parang napakabigat ng responsibilidad na iniwan niya sa akin." Lumapit ang Diwata at mahinahon na hinawakan ang kanyang balikat. "Hindi mo kailangang magmadali. Tandaan mo, Mika, ang kabutihan ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang mga aral ng lola mo ay nasa puso mo na. Ibahagi mo ang mga iyon sa mga susunod na henerasyon." Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Diwata Florentina, tila nagkaroon ng bagong lakas si Mika. Napagtanto niyang ang pagkawala ni Lola Clara ay hindi ang katapusan, kundi isang panibagong simula. Isang gabi, habang nakatingin sa mahiwagang batsa at sisidlan, nangako siya sa kanyang sarili. "Lola," bulong ni Mika, "ipagpapatuloy ko ang lahat ng itinuro mo. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang mga aral mo." Simula noon, si Mika ang naging gabay ng kanilang baryo. Nagturo siya ng kahalagahan ng pagkakaisa at malasakit. Pinatibay niya ang samahan ng komunidad, at itinuro sa mga bata ang halaga ng kabutihan. Lumipas ang mga taon, at si Mika ay naging kilala hindi lamang sa kanilang baryo kundi sa mga karatig pook. Ang kanyang kabutihan at dedikasyon ay naging inspirasyon sa marami. Sa bawat kwento ng kabutihan na naibahagi mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, nabuhay ang alaala ni Lola Clara. Ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng alamat ng kanilang bayan, ang alamat ng maglolang nagbigay ng pag-asa, pagmamahal, at liwanag sa kanilang komunidad.
Isang payapang gabi habang nakatingin sa bituin, tahimik na nagpasalamat si Mika. Alam niyang hindi siya kailanman nag-iisa, dahil sa kanyang puso, nananatiling buhay ang alaala ni Lola Clara at ang kanilang walang hanggang pagmamalasakit.